Last 1 minute po bago mag-start yung ating pananambahan. Muli, patuloy po tayong pinapaalalahanan na kapag nag-umpisa na po yung ating pagsamba, hanggat maaari ay iwasan na po natin ang pagtayo o paglalakad. At kung maaari, ilagay po natin ang ating mga cellphones sa iset po natin sa mute or silent yung ating mga phones nang sa gayon ay hindi po tayo makagambala sa ating pagsamba. Patuloy po nating ihanda ang ating mga puso sa ating sama-samang pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa and welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo nagpapasalamat sa Diyos at tayo magkakasama sa ating gawain ng pagsamba. And today is the Lord's Day and sabi nga ho natin kanina ay may dagdag tamis sapagkat ito ay also Father's Day. At pagbati ho ng Happy Father's Day sa lahat ng mga ama ng tahanan. We praise God for you and patuloy natin ipag-pray ang mga tatay bilang mga tagapanguna ng mga tahanan na idinagay ng Panginoon. At ilan ho muna mga announcements and reminders at pag-welcome ho muna para ho sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. Nasaan ba yun? Ayun. I-welcome ho natin yung ating mga panauhin. Pag nabanggit ang inyong pangalan, baka pwede hong pakitayo or taas lang ang kamay. Gusto lang namin kayo makilala at ma-welcome po namin kayo. Una ho, gusto nating i-welcome, tama bang basa ko dito, si Jewel Telebrico. Jewel o Jewel? Ayun, si Jewel, ayan. Welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Gusto nating i-welcome si Jasmine. Jasmine, ayan, salamat po sa Jesus Christ Baptist Church. Pwede nang maupo, pwede nang maupo. Okay na. Thank you very much. Naimbitahan ni Kuya Ricky, Gusto rin nating i-welcome si mula pa sa Marilao, si Christine Adriatico. Christine Adriatico, welcome po sa Jesus Christ Baptist. Kapatid ni Sister Danica, tama? Kapatid ni Sister Danica, welcome po, Ate Christine. And also, gusto natin i-welcome ang kanyang mga anak, si Allen, Yona, and Leah. Allen, Yona, and Leah, ayan. Magkatukayo ho, yung bunso ko at yung si Leah, ayan. So, siguradong maganda. Next po, i-welcome po natin na imbitahan ng Adizas family ni Brother Jesnel. Welcome po natin si Ate Nathalie Malay, tama ba Ate Nathalie? Ate Nat? Ayun, welcome po. And then also si Kuya Ruben. Kuya Ruben, ayan, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat po, kapwa engineer ni Brother Jesnel. Salamat at naimbitahan po kayo at kayo ay nakarating. And then also, pinsan naman po ng ating kapatid, i-welcome po natin si Ate Paula Cruz. Ate Paula, welcome po sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat po. Ayan. So again, welcome na welcome ho ang ating mga panauhin. Sana ito'y hindi una't huli, kundi una at simula na tayo ho ay makapagsama-sama sa ating pagpupuri at pagsamba at paglilingkod sa Panginoon. Ilan ho muna mga announcements bago tayo dumuko sa ating mga pagsamba. Gusto natin munang batiin ang mga magdiriwang ng kaarawan kahapon. Kaarawan ng pinakamagandang babae sa buhay ni Brother Lance. Ayan. So, belated happy birthday, Sister Ava. Thank you po, purihin ng Panginoon. And then, sa June 21, birthday naman po ni Sister Danica, Dindong. Sister Danica, advance happy birthday. Mga nanay. And then next naman po ay sa June 22 ay birthday ni Sister Juvie Paule. Sister Juvie, advance happy birthday po. Meron pa ho ba? Baka meron tayong nalalagpasan sa may mga birthday this week ng June? This week? Wala na? So kung wala na ho, ay belated happy birthday, advance happy birthday po sa iba. Mabilis lamang ho ang ating announcements. Ang susunod ho natin na activity dito sa church will be our inter-church sports fellowship together with JCBC Pandi. Nung nakaraang taon, second place tayo.
Kasi dalawa lang naman yun. Sikapin natin maging first place this Lord willing this year. August 26, that is a holiday. So pagplanuhan na natin muli kung kayo ho ay nagde-desire na magkaroon ng uniform, hindi ho required na magka-uniform, pero kung gusto niyo ho, pwede ho kayo makipag-usap kay Kuya Chad. Kuya Chad, taas ang kamay, nasaan ka ba? Yun. Siya ho ang namamahala sa uniform with Brother Daryl at iba natin mga kapatiran. Pwede ho kayo magtanong sa kanya. And Lord willing ho, meron tayong uniform, church uniform para sa ating sports fellowship with JCBC Pandi. That will be on August 26. Markahan natin sa calendar. At pag-pray nyo ho, medyo mahirap humanap ng venue ngayon sapagkat nandyan yung mga liga and so on. So pakisama ho sa prayer, makahanap ho ng venue na maayos at malapit lang din ho dito sa atin. So yun ho, ang ating announcement. Mamaya ho, pagkatapos ng ating worship service, I hope na hindi kayo nagmamadaling umuwi. Dito tayo magla-lunch. Amen? Iba yung mga tatay. Nung Mother's Day, talaga naman ay in-appreciate natin ang mga mothers. Pero ngayong Father's Day, walang magagawa. Pogi tayo eh. Amen? Meron tayo tanghalian. Hindi, biro lamang po. And that is also a Thanksgiving meal na inihanda ho ng Jose family para ho sa aking kuya na sa iningatan ng Diyos na nakaparito. And then also nakapag Father's Day ho dito. And Lord willing, pag-pray ho natin sa Thursday ang kanilang flight pabalik sa Amerika at nawapatuloy silang ingatan ho ng Panginoon. So yun ho, ang ating mga announcements na reminders. Ang gawain natin sa hapon ay 2:00. And then ang ating prayer meeting is 3:40 p.m. hanggang 4:30. And then yung may fellowship mamaya, ang mga young people sa pagitan ng lunch at ng 2 p.m. So 12:30 ang fellowship ng mga young people. So sana ho mga kabataan, magplano na kayo magstay para ho kayo ay maka-join sa Joy Fellowship ng mga kabataan. Yun ho ang ating mga announcements and reminders. Ngayon sa daling ho ito mga kapatid, as we have studied sa ating Sunday School, nandito ang presensya ng Panginoon sa pagsamba sa Kanya. Nawa, magkaroon tayo ng katampatang kaseryosohan at pagkamangha sa katotohanan ito at alalahanin natin ang katotohanan ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay pwede tayong sumamba sa Panginoon. Magkakaroon ho tayo ng ilang sandali ng personal at tahimik na pananalangin para sa paghahanda sa pagsamba at ito sa ating panalangin na ito, hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. O Diyos, sa napakadami mong biyaya sa amin, higit sa kailangan, Panginoon, patuloy ka nagsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Salamat sa iyong pag-iingat, salamat sa iyong pagpapagaling, salamat sa pagsagot mo sa mga panalangin. Lalo't higit, Panginoon, salamat sa katotohanan na kami ay merong tiyak na kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, kagaya ng aming napag-aralan na meron kaming pakikiisa, meron kaming fellowship sa iyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Lord, salamat din po, kagaya na pag-aralan namin kanina, na totoo ang iyong salita, na kung meron mang 2 o 3 natitipon sa iyong pangalan, ay naroroon ka sa kalagitnaan. Lord, bantayan mo kami. Tunay ang aming puso at isipan ay madaling magliwaliw. Ang daming bagay na kumukuha ng aming atensyon. At habang ninanasa namin gumawa ng mabuti, narito ang masama ay nasa amin. May mga nakatahan pa rin kasalanan sa amin. Lord, help us. Kinikilala namin ang katotohanan na maging sa gawain ng pagsamba na ito, desperado kaming nangangailangan ng biyaya mo, ng tulong mo, ng lakas na nanggagaling sa iyo. Sapagkat wala kaming maiaalay, Panginoon, na katanggap-tanggap sa iyo sa pamamagitan ng aming sariling lakas. Tulungan mo nawa kami, ingatan mo kami. At hindi, no Diyos, sa lahat ng aspeto ng gawain ng pagsambang ito, nawa maluwalhati ka.
sa aming pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob, maging sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon, lahat ng ito, Panginoon, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. At tunay ngang maialay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalulugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. O Diyos, luwalhatiin mo ang iyong sarili sa aming kalagitnaan. Saliksikin mo kami, Panginoon, sa anumang mga kasalanan, lalo't higit sa mga kasalanan na katahan pa sa amin. Lord, bigyan mo kami ng mas matindi pang pandidiri sa kasalanan. At Lord, tulungan mo kami na ito'y tunay na pagsisihan. At nagmamakaawa kami, O Diyos, sa iyo, na sino mang naririto na wala pa sa pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo. Maawa ka, Panginoon. Buksan mo ang kanyang puso upang kanyang sampalatayanan si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyo, kalakip ng aming pasasalamat at pagsamba. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, All hail the power of Jesus' name.
tayo po'y manatili na tayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Gandang umaga po sa atin lahat, purihin ng Panginoon, para po sa pagkakaloob. Ating pumbasahin ang mga talatang basihan mula sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Amen. Pagpalain, Panginoon, ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po'y sumandaling manalangin. Maraming Diyos, Panginoon namin sa langit, Panginoon, kami nagpupuri sa iyong banal na pangalan, Ama. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat sa umagang ito, muli, Panginoon, binigyan mo kami ng mabuting pagkakataon, ng kapayapaan ng umaga, Panginoon, upang ikaw minsan pa, ayon sa aming mga napag-aaralan kaninang umaga, ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Gabayan mo nga po kami, Panginoon. Itama mo ang aming mga puso, O Diyos. Ipagpatawad mo ang mga kasalanan na iyong masumpungan sa aming sarili, Panginoon. Linisin mo kaming patuloy ng banal na dugo ng iyong bugtong na anak, Panginoon. Patawarin mo kami, gabayan mo kami, O Diyos. Ang iyong nawang mga aral ay hindi lamang maging kaalaman at kaisipan, Panginoon, kundi ito'y maging tunay na gabay namin sa pang-araw-araw namin buhay. Patuloy mo po kaming gabayan, Ama, ipagpatawad mo ang mga kasalanan, Panginoon. At aming pinagpapasalamat, Ama, na binibigyan mo pa rin kami ng buhay at kalakasan, Panginoon. Maging ng hanap buhay, O Diyos, na pinagmumula ng aming mga pagpapala para sa aming mga pangangailangan. Salamat sa iyong kabutihan loob, Panginoon, sa umagang ito, muling ihanda mo ang aming mga puso sa mga pagkakaloob, Panginoon. Bigyan mo kami ng tamang puso na kami makapagbigay, maialay namin sa iyo ang aming mga handog na may kasiyahan sa aming mga puso. Higit sa lahat, maialay namin sa iyo, Panginoon, ang aming sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon, na karampatan namin pagsamba. Ama, maging kaluguran nawa at maitaas ang iyong banal na pangalan sa mga gawain, Panginoon, na katulad nito. Magligtas ka, O Diyos, buksan mo ang aming mga puso at isipan, maging ang aming mga panawin sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng kaliwanagan, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Magligtas ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen.
Tayo po muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin, all creatures of our God and King. All creatures of our God and King, lift up your voice and bid us sing. Oh, praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let all things earthly nature bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, the redeemed washed by His blood, come and rejoice in His great love. Oh, praise Him, hallelujah. Rise has defeated every sin, cast all their burdens now on Him. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. He shall return in power to reign. Heaven and earth will join to sing. Oh, praise Him, hallelujah. Then who shall fall on bended knee? All creatures of our God and King. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po'y magsitang lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Para po sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Diyos, atin pong basahin mula sa aklat ng mga taga-Galasya, Kapitulo 3, talata 1 hanggang 14. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Nasisiraan na kayo ng ulo, mga taga-Galasya. Sino ba ang gumayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo kung paanong ipinako si Kristo sa krus. Sagutin nga ninyo ito, tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagtupad ninyo sa mga hinihingi ng kautusan o sa pamamagitan ng pananampalataya sa narinig ninyong ebanghelyo? Talaga bang nasisiraan na kayo ng ulo? Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayoy nais ninyong magtapos sa sariling pagsisikap? Wala na bang halaga sa inyo ang mga pinaghirapan ninyo? Tiyak kong mayroon. Ipinagkaloob ba ng Diyos sa inyo ang Espiritu at gumagawa ba siya ng mga himala sa gitna ninyo dahil sa magawa ninyo ayon sa kautusan o dahil sa pananampalataya ninyo sa inyong narinig? Tingnan ninyo si Abraham. Sumampalataya siya sa Diyos, kaya't siya'y itinuring na matuwid. Kaya't dapat ninyong maunawaan na ang mga sumasampalataya ang mga tunay na anak ni Abraham.
Sa simula pa ay pinakita na ng kasulatan na itinuturing ng Diyos na matuwid ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang una pa man ay pinahayag na ang ebanghelyo kay Abraham nang sabihing sa pamamagitan mo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Sumampalataya si Abraham kaya't siya'y pinagpala. Kaya't ang mga sumasampalataya ay pinagpapalang kasama ni Abraham. Nasa ilalim ng sumpa ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. Maliwanag na walang sino mang itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Ang kasulatan ay nagsabi, ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya. Sa halip, sabi nga ng kasulatan, ang tumutuwad sa mga hindi kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan nito. Subalit si Kristo ay sinumpa para sa atin at tinubos niya tayo mula sa sumpa ng kautusan. Kaya sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Tinubos tayo ni Kristo upang ang pagpapalang pinangako ng Diyos kay Abraham ay pinagkaloob din sa mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang Espiritu na siyang ipinako. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong magsiyo. Tayo po'y dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kahapon ho, ang aming pamilya ay pumasyal sa Mall of Asia. Particularly sa mall na katabi ng Mall of Asia na Esmaison ang pangalan. First time ko ho nakarating doon. Doon ho kami nagtanghalian at ang aking hong asawa ay umorder ng tinatawag doon na famous grilled chicken. Famous grilled chicken na may Java rice. At ito ay Mexican na El Pollo Loco. Yun yung pangalan ng restaurant na yon. At famous daw, kilala, ibig sabihin, mukhang masarap ito. At hindi yun ang in-order ko. Ang in-order ko ay yung hot pot na may sabaw, masarap na may gulay, and so on. At pagdating ng order, syempre ni Mrs., curious ka, gusto mo tikman kung ano ang lasa. Then, kumuha ko ng konti, tinikman ko. At salamat na lang at hindi yun ang in-order ko. Hindi ko siya type. May kakaibang lasa yung Java rice. Lasang Mexicano. May spices sila na hindi masyadong lapat sa panlasa ko. Pero salamat na lang na hindi lamang unlimited rice, kung hindi unlimited salsa. Kung alam niyo yung salsa, ito ay sarsa na kamatis at cilantro at something na may nilagay sila na noong inihalo ko doon sa Java rice at chicken na may fresh na salsa, from kung 1 to 10, nung unang subo, 3. Tumalon siya sa 7. Naging masarap yung pagkain nung hinaluan nung salsa. Now, hindi ko sinabi ho yan upang magutom kayo. Mamaya kakain ho tayo. Pero sinabi ko ho yan para bigyan highlight na mayroong mga bagay na pag hinalo mo ay sumasarap. Pag hinaluan mo ng asukal, pag hinaluan mo ng ibang mga bagay, may mga bagay na sumasarap. Pero may mga bagay din naman na hindi dapat haluan. Particularly, pagdating sa pananampalatayang Kristiyano, ang atin hong pinag-aaralan ay ang katotohanan na ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi dapat haluan o bawasan ng kahit na ano. Sapagkat pag ang ebanghelyo ay hinaluan, kapag ang ebanghelyo ay didagdagan, ang tawag na ng salita ng Diyos dito
ay ibang ebanghelyo. Ang tawag na ng salita ng Diyos dito ay pilipit na ebanghelyo. At ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1, verse 8 and 9, kung merong mangangaral ng ibang ebanghelyo, ang sabi ng salita ng Diyos, hayaan nyo silang matakwil. Hindi kanya-kanya ng ebanghelyo. Hindi pwedeng magkanya-kanya ng kaparaanan ng kaligtasan. Meron lamang iisang paraan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos. At hindi pwedeng ito yung paraan ko, yan yung paraan mo, magkita na lang tayo. Kung magkaiba tayo ng kaparaanan, it's either isa sa atin hindi makakarating or pareho tayong hindi makakarating. Dahil iisa lang ang paraan na ibinigay ng Panginoon. Pagdating sa Ebanghelyo, hindi ito dapat dagdagan. At gaya ng ating pinag-aaralan, ang pagsusubok na dagdagan ng Ebanghelyo ay isang dakila o malaking kamangmangan. We should not try to improve upon it, bend it or twist it, or make it the way we want to. Ang ating dapat gawin ay panatilihin ang kapuruhan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Last Sunday, pinag-aralan natin yung unang 4 na punto. Bakit kamangmangan? Why is it foolishness? Or sa masakit sa Tagalog, the translation na binasa natin kanina, borderline kasiraan. Nasubukan mong dagdagan ang Ebanghelyo ni Kristo. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, o Diyos, sa aming kinikilala ang katotohanan na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, O Diyos, ang mga ngaral na ito ay walang magagawa. At hiwalay din sa iyo, ang bawat tagapakinig ay walang magagawa. Ngunit salamat, Panginoon, sa tapat ang iyong salita na ikaw ay kasama namin ngayon. Kaya, O Diyos, aming hinihiling na mahabag ka sa amin. Tulungan mo kami, turuan mo kami. O Diyos, ang iyong salita, Panginoon, ang katotohanan mo ang marinig, sapagkat ang katotohanan mo magpapalaya, ang katotohanan mo magpapabanal sa iyong mga mananampalataya. At muli, O Diyos, kung meron mang naririto na wala pa sa kaligtasan, O Diyos, maawa ka at ikaw po ang magligtas. Gamitin mo po ang iyong mga salita, tulungan mo po ang iyong mga ngaral, at lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Nais kong ipaalala ang pinakamensahe na sinimulan natin last Sunday. Adding works as a prerequisite to be saved is perverting the gospel, an offense to God, and a great foolishness. Ang pagdadagdag ng gawa bilang pangangailangan upang maligtas ay pagpilipit sa Ebanghelyo. Ito ay offense or paglaban sa Panginoon at ito ay isang dakilang kamangmangan. Kung yung naalala, yung illustration last Sunday, kung paanong yung sa asin, nung hinawakan yung asin, ang sabi nung katabi ko sa mesa, salt, an insult to the chef. Bakit? Nung dinagdagan mo ng asin yung niluto ng chef, ibig sabihin, kulang ang timpla niya, dagdagan ko. At maraming mga tao na iinsulto ang Panginoon, Lord, kulang si Jesus. Dadagdagan ko ng gawa ko, dadagdagan ko ng performance ko, dadagdagan ko ng relihiyon ko, dadagdagan ko ng pagsamba ko, dadagdagan ko ng kabaitan ko dahil kulang si Jesus. No, we do not believe na kulang ang ating Panginoong Hesukristo. At ito ang binibigyang patotoo ni Apostol Pablo at patong-patong na ebidensya ang kanyang inilatag sa ating harapan na ating binasa na kung paanong ang katotohanan ay kamangmangan na subukang dagdagan ang ebanghelyo ng kaligtasan. As we have said last Sunday, this book of Galatians is an emergency letter. Bakit? Dahil may kinalaman ito mismo sa pinakapuso ng Kristyanismo, walang iba kung hindi ang Ebanghelyo. At sa passage na ating binasa, nagpatuloy si Apostol Pablo sa kanyang effort na bantayan ang Ebanghelyo at ipakita kung bakit hindi marapat isipin ng sinuman na ang Ebanghelyo ay kulang, na kailangan dagdagan ng ginawa ni Jesus upang maligtas ang isang makasalanan. Let us quickly review yung 4 na punto na pinag-aralan natin last Sunday. Number 1, why is it foolish to add works to the gospel? Number 1, because of the clear presentation of Christ. Because of the clear presentation of Christ.
Ang sabi ni Pablo sa verse 1, "O foolish Galatians, who hath bewitched you?" Again, itong dalawang salita sa panahon natin ngayon ay it's not PC, non-PC, non-politically correct. Sabi niya, kayo ay mangmang, kayo ay hindi nag-iisip, kayo ay nasisiraan na. Yun ang katumbas nito at hindi lang yun. Well, kung hindi kayo nasisiraan, sinong kumulam sa inyo? Sino nag-hocus-focus sa inyo para matanggap nyo, isipin nyong tama ang bagay na ito? Bakit ito sinabi ni Apostol Pablo? That you should not obey the truth na kayong mga napanghayagan ng katotohanan na ano? Before whose eyes Jesus Christ had been evidently set forth. Sa inyong mga mata ay evidently, that means clearly, hindi malabo, malinaw na inilatag, inihayag sa inyo si Kristo. At napag-aralan ho natin last Sunday at yung mga nakaraan pa na ang pangangaral ng mga apostol ay hindi about religion, hindi about your best life now, hindi himala na matatanggap mo oras-oras. Ang pinangaral at ibinuwis ng mga apostol ng kanilang mga buhay ay alang-alang sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi malabo ang kanilang mga pangangaral. We can go through the book of Acts sa preaching ni Pedro, sa preaching ni Stephen, sa preaching ni Philip, sa preaching ni Pablo. Ang lahat ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Siya na namatay sa krus at nabuhay muli. Maliwanag ito. At ang sabi ng mga apostol, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan inibigay sa mga tao sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Maliwanag ang pangangaral ng mga apostol. Pangalawa, bakit kamangmangan na dagdagan ng gawa ang ebanghelyo? Pangalawa, because you got saved and sealed with the Spirit by faith. Sapagkat mga mananampalataya ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo. Hindi lamang yun, sila'y sinelyuhan ng banal na Espiritu sa pamagitan ng pananampalataya. Ang sabi ni Pablo sa verse 2, "This only would I learn of you." Okay? Sagutin nyo nga itong tanong na ito. Receive ye the Spirit by the works of the law? Or by the hearing of faith? Paano nyo natanggap ang banal na Espiritu? Paano dumating ang banal na Espiritu sa inyong buhay? Paano tumahan ang banal na Espiritu sa inyo? Sa pamamagitan ba ng paggawa nyo sa kautusan, pagsunod nyo sa mga kautusan, pagpapakabait, pagpapakabuti, pagtulong sa kapwa? Yun ba ang paraan kaya nyo natanggap ang banal na Espiritu? O sa pamamagitan ng pagdinig ng salita at kayo'y nananampalataya? At ang sagot ho dyan ay walang iba kundi yung pangalawa. Sila ay nakapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo at sila ay nanampalataya sa Ebanghelyo. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 13, pagkatapos mong manampalataya, ikaw ay tinatakan, sinelyuhan ng banal na Espiritu ng Diyos. Pagkatapos mong manampalataya sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya nga ang sabi sa verse 3, Galatians 3, "Are ye so foolish?" Nasisiraan na talaga kayo? Nasisiraan na ba kayo? "Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?" So hindi po pwede, okay, tanggapin mo si Jesus para maligtas ka. At ngayong ligtas ka na, ingatan mo ang sarili mo. Iingatan ka ng sarili mong gawa, i-maintain mo ang iyong salvation. "Are ye so foolish, having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh?" And the answer to this question is no. Hindi uubra. That's why it is foolishness to add works to the gospel. Kung tayo ay nagsimula sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pananampalataya sa Ebanghelyo, yun din na magtatawid sa atin hanggang dulo. Number 3, bakit mangmang o kamangmangan magdagdag ng gawa sa Ebanghelyo? It makes perseverance through persecution a foolish thing. Ang pagpapagal sa pananampalataya ay mawawalan ng kabuluhan. Ang pagpapagal dahil sa Ebanghelyo ay mawawalan ng kabuluhan. Ang sabi ni Pablo sa verse 4, "Have ye suffered so many things in vain?"
At kung naalala niyo ho, again, 2 Sundays ago, yung pag-aaral natin with Brother Daryl, kung paanong si Pablo ay nagdumanas ng maraming persecution, binato siya. To the point na akala ng mga tao, patay na siya. At hinila, kinaladkad palabas doon sa lungsod. At iniwan siya doon, supposing that he was dead. At sa biyaya ng Diyos, I don't know kung himala yun, tumayo siya. At bumalik ulit siya doon sa loob ng syudad. Ang sabi ng salita ng Panginoon, pagkatapos mangaral doon ni Pablo, umalis sila, bumalik sila ulit doon para bigyan lakas ng loob ang mga mananampalataya. At ang sabi sa Acts chapter 14 verse 22, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, to persevere in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Dadaan kayo sa pag-uusig, at kayo ay papasok sa kaharian ng Diyos na sa pagdaan sa mga pag-uusig na yon. So yes, ang mga mananampalataya na ito ay dumaan sa patong-patong na pag-uusig. Kaya ang sabi ni Pablo dito, after some time na pumasok ang peking ebanghelyo, ang tanong niya, have you suffered so many things in vain? Wala bang kabuluhan ng inyong pagtitiis? Mawawalan ng saysay ang inyong pagpapagal. Ibig yet in vain, kung tunay nga na ito'y walang kabuluhan kung tinanggap nila ang peking ebanghelyo. So it is foolishness to add works to the gospel. Pang-apat, at dito tayo natapos last Sunday. Bakit foolish na magdagdag ng gawa sa ebanghelyo para sa kaligtasan? Because of the evidence of the apostolic ministry. Ang ebidensya ng ministeryo ng mga apostol. Paano ba nagministeryo ang mga apostol? Paano ba sila naglingkod? Ang sabi ni Pablo sa verse 5 ng Galatians chapter 3, He, therefore, that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith? Siya, may partikular na pinunto si Apostol Pablo. Siya daw na nagminister sa inyo ng banal na spirito. Siya na ginamit ng Diyos para ang banal na spirito ay tanggapin ninyo. Siya na ginamit ng Diyos para gumawa ng himala sa gitna ninyo. At lahat ng iyon ay pumapatungkol kay Apostol Pablo. Madaling salita, ang binipunto dyan ni Pablo ay yung kanyang sarili. Paano ba ako nagministeryo sa inyo? Balikan nyo nga yung pagmiminister ko. Balikan nyo nga nung nahandyan ako. Ano yung mensahe? Ano yung ginawa? Ito ba ay dahil o nakatungtong o nakabase sa gawa ng kautusan? Kaya ba ako pinagpala ng Diyos? Kaya ba ako ginamit ng Panginoon sa inyo? Ay dahil very good ako sa pagsunod? O ito ba ay nakabase sa pagdinig or yung hearing of faith? Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. And that is, sa pakikinig ng Ebanghelyo at kung nanampalataya sa Ebanghelyo, kaya dumating ang mga bagay na ito. Well, the answer to that is obvious. It's not the first one, but the second one. It is not by the works of the law, but by the hearing of faith. Or faith that came from the hearing of the gospel. Yung pananampalataya na nanggagaling sa pakikinig sa Ebanghelyo, hindi nanggagaling sa pagsunod, hindi nanggagaling sa performance, hindi nanggagaling sa sariling kabanalan, kundi dahil nagtiwala kay Kristo lamang. O Brother Paul, paano ka man nakasure na yun talaga? Hindi yung number 1, kundi yung number 2 ang sagot. Well, pumunta tayo sa susunod na verse, which is the next point, which is point number 5. Why is it foolish to add works to the gospel? Because of the example of Abraham. Because of the example of Abraham. Basahin muna natin yung verse 5, then tatawid tayo sa verse 6. He, and Paul is pertaining to himself, therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? At ang sagot dyan, it is by faith. Hindi by the works of the law. Now, ano ang tungtungan ng sagot na yan? Pagdating sa verse 6, ang sabi ni Pablo, even as Abraham believed God. And that word even as, ang ibig sabihin sa Tagalog ay ano? Kagaya ng. Katulad din ni. Kapareho niya.
At kung kayo ho ay nagtatanong, paano ba itong si Abraham na isang kilalang karakter sa Biblia, paano ba siya naligtas? Paano ba siya naging katanggap-tanggap sa Panginoon? Paano ba ang makasalanang ito? And mind you, si Abraham, bago siya tinawag ng Diyos sa isang paganong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at kaya siya tinawag na ng Panginoon, siya isang sinungaling. Ilang beses siya nagsinungaling? Sabi ng salita ng Panginoon, even as Abraham believed God. Si Abraham, kung paanong si Abraham, gayon din naman si Abraham ay nanampalataya sa Diyos. At ano ang naging resulta? And it was counted to him for righteousness. Kung paanong ganun si Abraham, gayon din naman ako na nagministeryo sa inyo ng Ebanghelyo. At ang punto ni Pablo ay dapat din gayon din naman kayo. Now, para maunawaan ho natin ang punto ni Apostol Pablo, si Abraham may isang napakahalagang persona sa history o sa kasaysayan ng mga Hudyo at maging sa kanilang pananampalataya. Siya ang tinuturing na Father of the Nation Israel. Dahil siya ang pinakaunang tinawag ng Panginoon. And out of him came Isaac and then Jacob and then the 12 tribes of Israel. So napaka-tinding malaking figure sa pananampalataya ng mga Hudyo, si Abraham. Si Abraham ang pinili ng Diyos. Mula sa pamilyang pagano, tinawag siya ng Panginoon. Kaya Abraham nag-establish ng covenant ang Panginoon. At ang tanda nito ay walang iba kundi ang circumcision. Si Abraham din ay inutusan ng Diyos, ialay mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak at pinakamamahal na anak ni si Isaac. At si Abraham ay tumupad at nakahabang nakataas na yung kutsilyo upang kitilin ni Abraham yung buhay ni Isaac. Ganon siya ka-willing, ganon siya ka-obedient sa Panginoon ay pinigilan siya ng Diyos. At yun ang napakagandang example kung paano ang Diyos ang nag-provide. At pagtingin ni Abraham, nahandun na yung tupa na iaalay. Imbis na si Isaac, nagbigay ang Panginoon. At magandang larawan yun ni Kristo, imbis na tayo, si Jesus ang namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ang inalay. Now, bakit mahalaga ho ito? Ang mga Judaizers na nagpapasok ng pilipit na ebanghelyo ay nagsasabi, listen, ang mga Judaizers na nagpapasok ng pilipit ng ebanghelyo nagsasabing, kailangan mong tuliin ka para ka maligtas. Kailangan mong sundin ang kautusan para ka maligtas. At ang primaryng ginagamit nila ay sino? Si Abraham. Kay Abraham nagsimula ang pagtutuli. At si Abraham ay tumupad sa inutos ng Diyos to the point na willing siyang ialay si Isaac. Ginagamit nilang halimbawa si Abraham para sa kanilang pilipit na ebanghelyo. At dito, naglaro si Apostol Pablo sa home court ng kalaban. Si Abraham ang gagamitin yung halimbawa? Sige. Malinaw sa Biblia kung paano si Abraham ay naligtas. Paano ba naligtas si Abraham? Even as Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Pinunto ni Apostol Pablo na si Abraham ay naligtas, si Abraham ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon, si Abraham ay naging katanggap-tanggap sa Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagtutuli, hindi sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay kay Isaac, kundi sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa Genesis chapter 15 verse 6 ang sabi, and he, Abraham, believed in the Lord, and he, the Lord, counted it to him, to Abraham, for righteousness. Nanampalataya si Abraham sa Panginoon at ibinilang itong katwiran kay Abraham. Yun lang ho kasi ang pag-asa nating makasalanan. Sana ho maunawaan niyo ho, lalo na sa ating mga panauhin. Ito lang ang pag-asa nating mga makasalanan. Bakit? Wala tayong katwiran. Walang matuwid, wala kahit isa. Anumang bait ang tingin natin sa ating sarili. Nagsisimba man tayo linggo-linggo, hey, we will just be honest enough. Alam nating madumi tayo. At ang tanging pag-asa natin ay yung katwiran na ibibigay ng Diyos. At ang tanong ni Pablo, paano
binilang na matuwid si Abraham? Nung nagpatuloy ba siya? Wrong answer. Nung sumunod siya? Wrong answer. Ang sabi ng Biblia, and Abraham believed God, and it was counted to him for righteousness. Ibinilang sa kanya ang katwiran nung siya'y nanampalataya sa Panginoon. Sa Romans chapter 4 verse 1, malinaw ang sabi ng salita ng Diyos. What shall we say then? That Abraham our father as pertaining to the flesh had found. Ano ang nasumpungan ni Abraham? For if Abraham was justified by works, he had whereof to glory. Pansinin niyo mga kapatid, kung naligtas si Abraham sa pamamagitan ng gawa, anong sabi ni Pablo? Meron siyang ipagmamalaki. Meron pwedeng ipagyabang. Siya ang tatanggap ng kapurihan. Pero maliwanag ang salita ng Diyos, kaya not by works, lest any man should boast, ang sabi ng Ephesians chapter 2. Pero tuloy natin dito. For if Abraham were justified by works, he had whereof to glory, but not before God. Verse 3. For what saith the Scripture? Napakaganda tanong. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kung meron ho kayong kausap na iba ang paniniwala tungkol sa kaligtasan, ang magandang tanong ay ito, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Verse 4. Now to him, verse 3, tuloy natin. For what said the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Nanampalataya si Abraham sa Panginoon, ay itong pagsampalataya ni Abraham sa Panginoon ay ibinilang sa kanyang katwiran. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace but of debt. Now, sa unang basa, ang sakit sa ulo, anong ibig sabihin niya, Brother Paul? Kung ikaw daw ay gumagawa, at maraming tao, yun ang paraan, gagawa ako ng mabuti, magpapakabait ako para ako maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung yun daw ang paraan mo, then ang kaligtasan ay reward. May utang sa iyo ang Diyos. Dapat kang pumasok kasi sa langit. Para bang ganito, kahapon nagka-traffic ho kami, kasi araw ng sumweldo ng Biyernes. Yung iba siguro sa inyo, sumweldo kayo ng Biyernes. Tama? Manahari. Pero kayo ay umaasang sumweldo. Bakit? Nagtrabaho kayo eh. Tama? Tinarabaho nyo kasi. At dahil tinarabaho nyo, yung inyong trabaho, tumanggap kayo ng sweldo. Pag hindi kayo binigyan ng sweldo, ano dapat gawin? Nagreklamo. Bakit? Obligado kasi ang inyong boss o ang inyong kumpanya na swelduhan kayo. Tinarabaho nyo eh. Alam niyo, marami yun ang tingin sa kaligtasan. Lord, dapat mo akong papasukin sa langit. Kasi tinrabaho ko eh. Nagpakabait ako eh. Lord, giruin mo, nagsimba ako linggo-linggo. Hirap nun ha. Parang may utang na loob ang Diyos sa akin. Oh no. Maliwanag ang salita ng Diyos, ang kaligtasan ay biyaya. Amen. Hindi ito karapat-dapat sa ating mga makasalanan. Ito ay biyaya ng Panginoon. Verse 5, but to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Ito ang pagkaunawa ni Apostol Pablo sa sinabi ng salita ng Diyos sa Genesis chapter 15 verse 6 as we have read kanina. And Abraham believed God and it was counted for him for righteousness. Ang pananampalataya lamang ang magliligtas sa isang taong makasalanan. Ang mga Judaizers ay nagsasabi na kailangan mong tuliin ka. Yes, manampalataya ka kay Jesus, pero kailangan mo pa rin to. Yes, manampalataya ka kay Jesus, pero dagdagan mo ito. Malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Verse 7, Galatians chapter 3. Know ye therefore, know this. Alamin nyo to. Gawin yung malinaw sa inyong isip ito. Ito yung totoo. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. This is totally contrary sa sinasabi ng mga Judaizers.
Ang sinasabi niya mga Judaizers, para kayo makasama sa blessing ni Abraham, kailangan kayong tumulad kay Abraham. Kailangan niyong magpatuli kagaya ni Abraham at kailangan niyong sumunod kagaya ni Abraham. Ang sabi ni Pablo, no! Know ye therefore, isipin niyo ito, alamin niyo ito ang katotohanan, that they which are of faith, not of works, not of circumcision, they which are of faith, the same, that is, they are the children of Abraham. Ito ang mga tunay na anak ni Abraham. Ito ang mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Ito ang mga tunay na Kristiyano. Mga kapatid, mga kaibigan, lalo na sa ating mga panauhin, sana marinig niyo ho ito. Hindi relihiyon ang pinag-uusapan. Ang tanong ay, ikaw ba'y tunay na mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo? At kung yung bang yung pinapahayag na pananampalataya ay walang halong sarili mong gawa. At kung ikaw may tunay na pananampalataya kay Kristo, ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. That's number 5. Bakit mangmang o kamang mga magdagdag ng gawa sa kaligtasan o sa Ebanghelyo? Sapagkat sa ehemplo ni Abraham. Number 6. Bakit ka mangmangan na magdagdag ng gawa sa Ebanghelyo? Because of God's covenant with Abraham. Sapagkat sa kasunduan, sa tipan na ibinigay, ginawa ng Diyos kay Abraham, nagbigay ang tipan ng Panginoon kay Abraham sa Genesis chapter 12, verses 1 hanggang 3. Babasahin natin mamaya. Pero ang sabi ni Pablo muna sa Galatians 3 verse 8, and the scripture foreseeing that God will justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Now, ang sabi din ni Pablo, the scripture saith, foreseeing, pinersonify niya ang salita ng Diyos. Ito yung nakikita. Ibig sabihin, hindi ito inimbento, hindi ito dinagdag, ito yung original. Ito na yung plano noon pa man din. At nakikita ng Diyos, ito yung gawa ng Panginoon, at ito yung plano ng Diyos hanggang sa hinaharap, that the heathen will be justified through faith. Paano ka aariing ganap? Paano ka idideklarang matuwid? Hindi sa pamamagitan ng gawa mo, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang sabi ni Apostol Pablo, dahil daw ito yung plano ng Diyos, sinabi na ng Diyos sa Abraham yung gospel. Now, yung gospel kay Abraham ay hindi kagaya ng gospel sa atin. Ang gospel sa atin ay si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan sangayon sa kasulatan, siya ay nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw sangayon sa mga kasulatan. That is the gospel para sa atin. Nung panahon ni Abraham, ang gospel sa kanya, ang mabuting balita sa kanya na nireveal sa kanya ng Panginoon na kanyang sinampalatayanan ay iba. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, anong sinabi? Preached before the gospel unto Abraham. Ano daw yun? Saying, in thee shall all nations be blessed. Sa pamamagitan mo or sa iyo, ang lahat ng mga nasyon ay pagpapalain. At nanampalataya doon si Abraham. At alam mo natin yan, sa theology, ang fulfillment nito ay hindi mismong per se si Abraham, kundi yung binhi ni Abraham, the seed of Abraham, and sino yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. Suriho natin. In thee shall all nations be blessed. So hindi ho yung death and burial and resurrection ni Kristo ang binigay ng Panginoon kay Abraham, kung hindi yung katotohanan that through Abraham, darating ang Mesiyas at pagpapalain ng Diyos ang lahat ng nasa sanlibutan o ang lahat ng pamilya sa sanlibutan o lahat ng nasyon sa sanlibutan sa pamamagitan ni Abraham. Sinabi yan ng Diyos sa Genesis chapter 12. For the sake of time, talon tayo sa verse 3. Genesis chapter 12, verse 3. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. At nanampalataya si Abraham, at yung kanyang pananampalataya dito ay itinuring na katwiran sa kanya.
It is not by circumcision, it is not by obedience, but it is by faith. Mga kapatid, itong punto, nag-uugat, rooted in the covenant made by God to Abraham is the truth that justification is by faith alone. Sana ho, makonekta nyo yung dot. Medyo malalim sa theology. Nakabaon, nakaugat yung katotohanan na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi ito something na bago. Ito'y nag-uugat doon pa lamang sa pangako ng Diyos kay Abraham. Sa tipan na ginawa ng Diyos kay Abraham, malinaw na ang justification, salvation is by faith alone. That's why kamangmangan nadagdagan ito ng gawa. Kamangmangan. Number 7. Bakit kamangmangan nadagdagan ng gawa ang ebanghelyo? Because of the radical demand of the law. Sapagkat sa matinding demand ng kautusan. Ang paborito kong halimbawa dito ay ang grade ng mga estudyante. Mga estudyante, taas ang kamay ng mga estudyante. Ang estudyante, taas ang kamay. Kahit bakasyon, taas ang kamay. Ano ang passing grade? Pasang awa, ano yun? 75. Ano kaya kung ang gawin ng school sa darating na pasukan, ang passing grade ay 100? Father Paul, di na ako papasa. Sino kayang papasa? 100 dapat lahat. 100 ang assignments, 100 ang sit-works, 100 ang recitation, 100 ang exam. Lahat. 100 ang attendance. 100 lahat. Pati yung character, dapat 100 din. Sino may pag-asang pumasa, mga estudyante? Mga kapatid, mga kaibigan, the radical demand of the law is 100%. Marami hong mga tao, kaya may mga naniniwala na pwedeng by works. Magpapakabait ka lang, pupunta ka na sa langit. Dahil masyadong mababa ang tingin nila sa kautusan ng Diyos at masyadong mataas ang tingin nila sa sarili nila. Anong demand ng kautusan? Verse 10 ng Galatians chapter 3. Merong sinabi dito si Pablo at ito ay declarative sentence ni Pablo. Dineclare niya yung katotohanan. This is not up for debate. Hindi to baka sakali ni Apostol Pablo. Nag-state si Pablo ng truth. Ano yung truth na sinabi niya? For as many as are of the works of the law are under the curse. That's a truth statement. Sa technical, that's a propositional statement. Hindi siya nagsasuggest. Hindi siya nagpo-formulate ng teorya. No. Ito ay truth statement. Anong sabi ng apostol? For as many, kung gaanong karami, that means, kung nandito ka ngayon at kasama ka dito, na ikaw ay nasa ilalim ng statement na ito, for as many are of the works of the law. Anong ibig sabihin? Ikaw ay tumitingin sa kautusan, ikaw ay tumitingin sa performance mo, sa pagsusubok na sundin ng kautusan para ka maging katanggap-tanggap sa Panginoon. If you are under the works of the law, ang sabi ng salita ng Diyos, you are under the curse. Hindi baka sakaling ikaw ay susumpain, tiyak na ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. Hindi baka sakaling ikaw ay impyerno, tiyak na ikaw ay impyerno. Grabe ka naman, Brother Paul, nagsusumikap na nga sa kautusan, tiyak ba sa impyerno? Ang sabi ni Pablo, why? Nagbigay siya ng rason. Napaka-radical naman, Pablo, nung sinabi mo. Nagsisumikap na nga iligtas yung sarili, sasabihin pang siguradong sumpa? Sabihin mo pang siguradong impyerno? Napaka-grabe naman, Apostol Pablo, sapagkat ang sabi ni Pablo ito, for it is written. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi tayo, pagdating sa usapan sa kaligtasan, huwag tayong pumunta sa palagay natin. Pag yung kausap ko, palagay ko.
ganito. Palagay ko ganito. Pag ganun ang kausap ko, hindi ako mapalagay. Ang dapat nating puntahan pagdating sa kaligtasan, ano ba ang sinabi ng salita ng Diyos? At ang sabi ng salita ng Diyos, it is written, "Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them." Translation, isa mang palya, nasa iyo ang sumpa ng Diyos. Dapat mula nung pinanganak ka hanggang mamatay ka, sa bawat oras, sa bawat sandali ng iyong buhay, perpekto, walang isamang palya sa pagsunod sa kautusan. Yun lang ang tsansa mo para pumunta ka sa langit by works of the law. Sino makakagawa nun? Ang sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang problema ang kautusan. Wala. Ang may problema ay tayo. Kaya kung ikaw ay naririto at ang tingin mo may parte ka sa kaligtasan, ang tingin mo may contribution ka para ka magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang tingin mo, yung pagsisimba mo, yung pagtupad mo sa kautusan, pagsusumikap mo maging matulungin, ay may bahagi para ka maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon, nasa ilalim ka ng sumpa. Sapagkat even your best performance ay kapos. Kapos. Paborito kong halimbawa ay yung stoplight. Gas-gas na, pero sana magbigay liwanag. Nagdadrive ka ako sa Subic, mahigpit sa Subic, parang Makati. Yung stop sign, hihinto ka talaga. Kahit walang ibang sasakyan, hihinto ka kasi sabi ng sign, stop. Pwede mo bang sabihin, halimbawa, merong 100 traffic light, sinunod mo yung 99, sinunod mo yung 99. Nag-green, nag-go ka. Nag-red, nag-stop ka. Sinunod mo yung 99. Pero doon sa bandang huli, nagmamadali ka na, nilagpasan mo yung red light. Sinunod mo yung 99, nilagpasan mo yung isa. Anong gagawin ng MMDA sa'yo? Huli? Huli? Anong tamang gawin sa'yo? Anong tamang gawin? Ticket. Tama? Yun yung tama eh. Pwede mo bang idahilan? Mamang pulis naman. 99 yung sinunod ko. 99 yung sinunod ko. Baka pwede na. Oh, hindi. Meron ka kasing isang nilabag. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag natin sabihin, "Oh, Lord, mabait naman ako," pero hindi perpekto. Hindi uubra. Dahil ang demand ng kautusan ay mataas. Hindi tayo magseset. Malinaw ang salita ng Panginoon, mga kaibigan. Ang demand ng kautusan ay 100% at wala sa ating nakaabot ng 100% ng righteousness na ating sariling gawa. Kaya ang tanging pag-asa natin ay si Jesucristo lamang. Again, Galatians 3 verse 10, "For as many as of the works of the law are under the curse, for it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law." Ito'y galing sa Deuteronomy chapter 27 verse 26. Anong punto? The moment na susunubukan mong iligtas ang iyong sarili by works, ikaw ay nasa ilalim ng kautusan o ng sumpa ng Panginoon. Verse 11, Galatians chapter 3. "But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith." Now, mabilis lamang po, no man is justified by the law in the sight of God. Maaari mong kumbinsihin ang sarili mo, pwede na siguro. Brother Paul, pwede na siguro, hindi naman ako ganun kasama, hindi naman ako kasing garapal nung iba, hindi naman ako drug addict, hindi naman ako mamamatay tao, hindi naman ako pusher, hindi naman ako nagpapatayo ng pogo. Simple lang ako. Tumutulong din naman.
Hindi ko lang maalala, Your Honor. Baka meron o sa inyo ang tingin nyo sa inyong sarili, mabait kaysa sa iba. At maaari ngang mas mabait ka kaysa sa iba. Let's say, maaari ngang mas mabait ka sa akin. Mas mabait ka pa sa akin. Good. Pero kulang ka pa rin. Ikaw pa rin ay makasalanan na hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ang demand ng kautusan ay perpektong pagsunod. Kaya pagdating sa verse number 12, ang sabi ng apostol, sa verse 11, but no man is justified by the law in his sight, in the sight of God. Muli, ang pananaw ng Panginoon, ang standard ng Panginoon pamantayan. At ang sabi ni Pablo, it's evident. It's evident. Hindi ito malabo. It's not up for debate. It's evident. It's clear. The just shall live by faith. At ito'y totoo nung lumang tipan, ito'y totoo ng bagong tipan. Habakkuk chapter 2 verse 4 ang sabi, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Romans chapter 1 verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Walang ibang panahon, walang ibang paraan ng kaligtasan sa anumang panahon. It's always by faith. Na by works. Hindi pwedeng haluan. Verse 12 ng Galatians chapter 3, and the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. I hope magets natin yung verse number 12. Ang sinabi ni Pab, the law is not of faith. That means, hindi yun pwedeng paghaluin. Salvation by law-keeping and salvation by faith is mutually exclusive. The law is not of faith. Magkakontra. Magkakontra. That is number 7. Number 8, mabilis na lamang po. Bakit kamang mga nadagdagan ng gawa ang ebanghelyo? Because of the work of Christ. Because of the work of Christ. Dahil sa gawa ni Kristo. Verse 13, Christ hath redeemed us from the curse of the law. Kung narito ka ngayon at sabi mo, Brother Paul, palyado ako. Brother Paul, hindi lang isang stoplight, 99 yung nalabag ko, baka meron ako isang natsambahang nasunod. Masama ako, madumi ako, nasa ilalim ako ng sumpa, paano na? Let me give you the good news. Christ hath redeemed us from the curse of the law. Yun kasi ang trabaho ng kautusan. Ang trabaho ng kautusan ay hindi maging hagdan mo papasok ng langit. Ang trabaho ng kautusan ay maging salamin para ipakita kung gaano ka kadumi. At ngayon nakita mo nang madumi ka. Good news, merong tagapagligtas ng maruming tao. Siya lamang ang ating pag-asa. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, as it is written, curses everyone that hangeth on the tree. Yung sumpa na dapat para sa atin, yung parusa na dapat para sa atin, si Jesus ang tumanggap. Kaya ang tawag natin sa Kanya nga ay tagapagligtas. At walang ibang paraan para maligtas ang mga kasalanan kung hindi tunay kang manampalataya, buong puso kang timiwala kay Jesus at kay Jesus lamang. Yun lang ang pag-asa natin, mga kapatid, mga kaibigan. Colossians chapter 2, verse 14. Paano ito ginawa ni Jesus? Simulan natin sa verse 13. Colossians 2, verse 13. And you being dead in your trespasses, in your sins, and uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. Pinatawad ang inyong mga kasalanan. Paano nangyari yun? Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way. Purihin ng Diyos sa huling mga salita, nailing it to His cross. Ito lang ang tanging dahilan kaya ang Diyos ay matuwid pa rin, kahit patawarin niya tayo. Subukan nyo, yung kriminal, kahit hindi niya maalala, Your Honor, palagpasin na lang ng korte. Naalala niyo yung mga ampatuan, yung Maguindanao Massacre? Sino yung mga nakaalala pa nun? Yung iba sa inyo. Ano kaya biglang pinalaya na lang ng judge?
I can still remember nung kakaway-kaway pa si Ampatuan, ngingiti-ngiti pa sa camera. Kung pwede lang lumusot yung kamay ko sa TV, tas abutin yung leeg niya. Yun yung damdamin ko nun. Nagsusumigaw tayo ng hustisya. Tama? Imagine a judge, bigla na lang, okay, malaya ka na, Ampatuan. Pero narito ang Diyos, pinatawad niya ang ating kasalanan. Paano nangyari yun? Ang tanging paraan kaya ito naging posible ay yung bandang dulo, nailing it to His cross. Dahil sa krus ng mga kriminal, ipinapako yung kaso nila. Ang sabi ng Panginoon, ipinako doon yung ating kasalanan. Binayaran ni Kristo. Kaya kamangmangan na magdagdag ng gawa natin sa Ebanghelyo. Bakit? Dahil sapat ang ginawa ni Jesus na pagbabayad. Dahil sapat. And lastly, dito tayo matatapos verse 14. Bakit kalokohan, kamangmangan na maghalo ng gawa sa Ebanghelyo? Sapagkat sa pangako ng banal na Espiritu. Verse 14, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ. Paano darating ang biyaya kay Abraham sa ating mga hentil? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. That we might receive the promise of the Spirit. Dahil pinangako ng Diyos ang banal na Espiritu. Paano natin matatanggap ang banal na Espiritu? Through faith. Ang sabi ng Ephesians chapter 1, dito tayo matatapos, Ephesians chapter 1, verse 13. Ephesians chapter 1, verse 13. In whom ye also trusted. Kay Kristo kayo din naman ay nagtiwala. After that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation. Narinig nyo ang katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan na siya'y namatay sa krus, binayaran ng ating mga kasalanan at muling nabuhay sang-ayon sa kasulatan. After that you trusted in that. Tunay ka nagtiwala kay Jesus lamang. Ang sabi ng salita ng Diyos, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Hindi after you got circumcised, hindi after you obeyed, or after you joined the right religion. No, after you believed. Pagkatapos mo magtiwala kay Kristo, ikaw ay tatanggap ng banal na Espiritu. Kaya kamangmangan na haluan ng gawa ang Ebanghelyo. Borderline nasisiraan ka ng bait. Bakit? Maliwanag ang siyam na patong na ebidensya na hindi pwedeng paghaluin ang gawa at pananampalataya pagdating sa kaligtasan. When it comes to salvation, it is by grace through faith alone in Christ alone. At nawa sa bawat isang naririto, tunay ka nga manampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Bitawan mo na ang mga ibang bagay at yumakap ka sa Kanya lamang at sigurado ang kaligtasan. At sa ating iglesia, ang hamon ay ito, panatilihin natin puro ang Ebanghelyo. Bantayan natin ang purong Ebanghelyo at ipangaral natin ang purong Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Let's pray. Panginoon namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga paalala na ito. Salamat sa iyong mga katotohanan at Lord, salamat sapagkat nagbigay ka ng pag-asa para sa aming mga makasalanan. Nagbigay ka ng kaparaanan upang kami ay mapatawad at maligtas at ito'y sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo lamang. Muli o Diyos, nakikiusap kami sa sinumang naririto na hindi pa mananampalataya ni Kristo. Gamitin mo yung mga katotohanan upang siya'y gisingin, upang ipakita sa kanya ang kanyang kalagayan na siya'y madumi sa iyong harapan at ipakita mo si Jesus na kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Muli, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan at ingatan mo po nawa ang iglesyang ito na dumaan man ang maraming panahon ay manatiling panghawakan, ingatan at ipangaral ang purong ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa kanyang pangalan. Amen. Tayo po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Awitin po natin, in Christ alone my hope is found. Christ alone my hope is found.
Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. At muli, aking pong ina-encourage ang bawat isa, balikan natin ang mga verses na ating pinag-aralan, pagbulayan natin ang mga katotohanan ito, habang hagat ito'y magkaroon ng epekto sa ating mga puso at buhay. At sa ating pagtatapos ng ating gawain ngayong umaga, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. At samantayo nilagay ng Panginoon, ay patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin. Dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. At atin itong inaanyayahan ng bawat isa na magsiupo. I hope hindi ko kayo nagmamadaling umuwi. At ngayon sa dalihong ito,